A Toolbox production with Bob Bayaga Pictures. Auto presentation of RJ Palma present. Adventures of Captain Zero in the Neverland Story. Hashtag now on play. Chapter 3 and 4. Beyond the Stars. Maagang umalis sila Dr. Axis, Marcela at Bernardo matapos mag-adjourn ang session ng Kongreso para umatin sa dinner party ng majority bloc. Dr. Axis, bakit yung Marcela at Bernardo? Maaga tayong aalis ngayon matapos itong mag-adjourn ang session ng Kongreso para umatin tayo sa may dinner party ng majority bloc. Okay, sige, maghahanda na ako para dyan. Sige po, doktora, antayin ka na namin ni Bernardo sa labas. Sige, Marcela. At para ma-secure ang dinner party ng majority bloc, nilak ng Sergeant of Arms ng Kongreso ang pwedeng pasukan o labasan ng mga manggugulo. At para ma-secure natin itong gaganaping dinner party ng majority bloc, bilang Sergeant of Arms ng Kongreso, kailangan nating ilak ang mga pwedeng pasukan o labasan ng mga manggugulo habang nagaganap ang party na ito. Maliwanag ba? Yes po, sir. Okay, sige. Simulan ng pag-lock lahat ng entrance at exit dito sa buong building. Sige po. Habang dinideliver naman ng mga batang X yung article of impeachment sa Senado, pinagbabato naman ang kanilang sasakyan ng mga supporters ni Vice Mayor Morales sa labas. Ano ba yan? Napag-utusan na lang tayo mag-deliver ng article of impeachment para dito sa Senado na to. Binabato pa tayo ng mga supporters ni Vice Mayor Morales na nagkalat ngayon dito sa labas ng Senado. Ano bang kasalanan natin dito? Kaya nga yan nyo na. Ang malaga ma-deliver natin itong article of impeachment sa loob ng Senado. Sige, yun ang tama natin gawin. Huwag nating patulan ng mga supporters niya sa labas na to. Malapit ang matapos ang dinner party. Nag-ready na ang mga umatin para umuwi. Pababa na dapat sila lahat para umalis ng building. Dr. Axis, bakit na yung Marcela at Bernardo? Malapit na ito matapos itong party. Okay, sige. Nagre-ready na rin ng mga ibang umatin para umuwi. Sabay-sabay na dapat bumaba lahat para umalis dito sa loob ng Congress building. Maliwanag ba? Maliwanag, Marcela. Maraming salamat, Dr. Axis. Mauna na kami ni Bernardo sa baba. Sige lang. Nang biglang umatake ang Red Scorpion Gang at pinagbabarin nila ang bintana ng Kongreso. Okay guys, aatake tayo ngayong gabi dito sa loob ng Kongreso at pagbabarilin natin ang mga bintana nito. Maliwanag pa? Yes po, sir. Okay, simulan natin ang pagtake. Sige po, sir. Kaya napilitan magtago sa isang kwarto sila Dr. Axis, Marcela at Bernardo, kasama ang ilang miyembro ng majority bloc para sa kaligtasan nila. Marcela, Bernardo, bakit na yung Dr. Axis? Mukhang kailangan natin magtago sa isang kwarto kasama ang ilang miyembro nitong majority bloc para sa kaligtasan natin. Maliwanag ba? Opo, Dr. Axis. Okay, tayo na. Magtago na tayo. Sabihan mo mga kasama natin, magtago na sila. Sige po. Ay pagbarila naman ang Sergeant of Arms ang mga Guardia Civil sa may hallway ng Kongreso dahil nagpilit pumasok ang Red Scorpion Gang sa loob ng Kongreso.
Okay guys, mga Guardia Civil, makinig kayo. I-ready nyo mga baril nyo. Bababa tayo sa may Congress hallway at makipagbarilan tayo doon sa mga Red Scorpion gang na nagpipilit pumasok dito sa loob ng gusali na to. Maliwanag ba? Yes po, Sergeant of Arms. Okay, sige na. Mag-ready na kayo para mapigilan natin ang pagpasok nila. Sige po, sir. Di naman makaresponde ang Batang X dahil kinuyog at hinuli ng supporters ni Morales ang kanyang driver. Okay guys, may nangyayari ngayong kaguluhan sa loob ng Kongreso, pero hindi tayo makakaresponde kaagad dahil kinuyog at hinuli ng mga supporters ni Vice Mayor Morales ang ating driver. So anong gagawin natin? Kaya napilitan silang bumaba para pumunta sa ibang gusali at maghantay doon. Ngayon, ang plano ko, mapipilitan tayong bumaba ng sasakyan para lumipat sa ibang gusali at maghantay kung anong mangyaring sitwasyon sa loob ng Kongreso, kung papuntahin ba tayo doon para pasukin ito or hindi na kailangan ng tulong natin doon. Maliwanag ba? Yes po, sir. Okay tayo na. Dumating naman si Soros sa loob ng Kongreso para pakalmahin ang mga taong naipit sa kaguluhan. At nangako siya na wala siyang masasaktan at wala siyang aarestuhin doon. Okay. Mukhang kailangan ko magpunta doon sa loob ng Kongreso para pakalmahin ang mga taong naipit sa kaguluhan. At kailangan ko rin mangako sa kanila na wala akong masasaktan or wala akong aarestuhin doon. Yun ang utos sa akin bago ako dumating dito sa lugar, sa Kongreso na to. May pagsagutan naman sila Commissioner Oscar Asada at Captain Max Lowe, kila Congressman Emmanuel Bibo at Dr. Ivan Minos na dapat kusang sumuko sa batas sa Vice Mayor Morales. Commissioner Oscar Asada at Captain Max Lowe, kayo pala Congressman Emmanuel Bibo at Dr. Ivan Minos. Pasensya na kung nagkasagutan tayo kanina sa loob itong hallway na to. Nagmungkahi lang naman dapat kami na kusang sumuko na lang sa batas si Vice Mayor Morales para wala nang gulong dumanak pa. Tama naman ang inyong mungkahi, Commissioner at Captain. Dapat niya talagang kusang sumuko sa alagad ng batas si Vice Mayor Morales para hindi na magkagulo pa. Pero yan ang sasabihin ko sa niya, huwag kang mag-alala. Makakaasa kami dyan, Congressman at Dr. Ivan. At dahil walang TRO na nilabas para sa kanyang lokal na korte, napilitan itakas si Morales ni Don Lizardo at samahan siya ihatid pabalik sa bayan ng San Lucas. Kinalulungkot ko, Vice Mayor Morales, ba't na yun, Don Lizardo? Walang TRO na nilabas sa iyo ang lokal na korte para pigilan ang pag-aresto sa iyo. Ang gagawin na lang natin ay mapipilitan akong itakas ka at samahan ka na ihatid pabalik sa bayan ng San Lucas. At plano nilang gawin ito habang nagkakaroon ng kaguluhan ngayon sa Kongreso para hindi halata ang pagtakas niya sa batas. At gagawin natin ang pagtakas ito habang nagkakaroon ng kaguluhan ngayon sa loob ng Kongreso
para hindi masyadong halata ang gagawin mong pagtakas o pag-iwas sa batas. Maliwanag ba? Opo, Don Lizardo. Okay, sige, mag-ready ka na para mamaya masa katuparan natin ang plano natin. Ay takas ka. Sige po. And to be continue.